Okay, so good morning. Good morning, everyone. This will be a recorded video uh, for the subject forensic ballistics. Since medyo may time constraint na tayo, hindi tayo makapag-meet ng maayos because of the weather. So we will have a discussion on forensic ballistics. Okay. So itong magiging discussion natin at yung binigay ko sa inyong prelim notes, yan po ang lalabas sa prelim examination. Meaning yan po yung coverage ng ating prelim examination. Okay, so let us start, no? So ano nga ba yung tinatawag natin na ballistics? So when we say ballistics, this is the science of the motion of the projectile and the condition that affects their motion. So ito daw yung pag-aaral ng tinatawag nating projectile. Ano ba yung projectile? Ang projectile, yan po yung bala, no, na ginagamit sa mga firearms. So kung paano ba gumagalaw, nagkakaroon ng motion ang isang projectile, no? At yung mga kondisyon na pwedeng makaapekto dito sa paggalaw ng projectile, yaan po yung pinag-aaralan sa ballistics. Okay? Now, bukod sa motion of projectile, meron din tayong tinatawag na forensic ballistics. So, pag sinabing forensic ballistics, yung pag-aaral na motion of projectile, ia-apply na natin sa law. For example, yung pag-aaral ng projectile, ginamit yon to solve a particular crime. As evidence in the commission of crime, yung knowledge ng ballistics ginamit doon in the interest of justice, yan po yung tinatawag nating forensic ballistics. And also, hindi lang po motion of projectiles ang focus ng ballistics or forensic ballistics. Kasama na rin po dyan yung tinatawag nating firearms identification. Okay? Firearms identification. Now, paano tayo makakapag-identify ng firearm? By means of the ammunition fired through them. Ma-identify natin yung barrel na ginamit dahil dun sa bala na ginamit natin sa barrel. Yan po yung tinatawag natin na ballistics or forensic ballistics. Okay? Now, ano po ba ang firearm? So, when we say firearm, ito po ay isang instrument used for the propulsion of projectiles. Okay? Now, by means of the expansive force gases coming from burning gunpowder. Okay? So, ang isang firearm o isang barel, no, ay matuturing mo na barel talaga ang isang firearm, no, o ang isang instrument kapag gumagamit po siya ng burning gunpowder. Okay? So ito po ay base sa FBI Manual of Firearms Identification. Kasi nga po, meron tayong mga toy gun eh, 'di ba? Yung mga pellet gun, yung mga air gun. Wala naman po itong burning gunpowder. 'Di ba? Yan lang po ay plastic, yung iba ginagamitan ng hangin, air gun. So we cannot consider that as a firearm na kailangan pa na kumuha ka ng pertinent documents para makagamit. Kasi iba nga toy gun, 'di ba? So hindi siya mako-consider na firearm. Okay? So ano pa? Base din po sa previous law, no? Pag sabing previous yung dating batas, yung barrel ng firearm can be considered a complete firearm, okay? Barrel of the firearm shall be considered the complete firearm. Pero
Ano yung pero dito? Inamend na siya ng RA 10591. Okay? Inamend na siya niyan. Sabi ng RA 10591, the barrel, frame, or receiver is considered a firearm. Ibig sabihin, hindi lang barrel, pati din po yung frame or receiver ay matuturing na rin po firearm. So, anong batas yan? RA 10591. Okay? Now, branches of ballistics. Okay? So madali lang naman to, no? Intindihin. So number one is interior or internal ballistic. Meaning to say, ito po yung mga motions, 'di ba? Yung mga paggalaw ng projectile while still inside the gun. Habang nasa loob pa po ng barrel yung ammunition o yung projectile, lahat po ng motion, lahat ng activities na nangyayari while the bullet or the projectile while still inside the gun, mako-consider po yan na interior or internal ballistics. Okay? Meaning to say, yung bala, linode sa magazine at yung magazine ay linagay sa firearm, kinak. Ibig sabihin kinak, kinasa, di ba? At pinul ang trigger, lahat po ng nangyayari while inside that barrel of the firearm, no? Hanggang bago siya lumabas sa breech to the muzzle of the gun, yan po ay matuturing na interior or internal ballistics. Okay? Now, ano po ba ang nangyayari sa interior ballistics? So number one, ang nangyayari dyan ay kapag ang firing pin, hinit na ang primer. Ang firing pin po, isa po itong parte ng baril. Okay? Ito po yung pumupukpok. Isipin na lang natin na ang firing pin ay para siyang martilyo. Okay? So ang martilyo, 'di ba? Kumbaga, pag pinukpok niya ang isang bagay, linalagyan niya ng puwersa. So ganun din po ang firing pin. Ang firing pin kapag hinit niya yung primer, no, magkakaroon ng explosion 'yun. Magkakaroon ng pagsabog, no? So, ano mangyayari? This is due to the theory of friction wherein there is a resistance to motion created by the firing pin. Okay? So, yan ang unang mangyayari, no? Ang firing pin, pupukpukin niya yung primer ng bala. Okay? Yan ang una. Now, ano po mangyayari kapag hindi po sumabog? Walang explosion na nangyari. Ang tawag po doon misfire. 'Di ba? Halimbawa, pinukpok mo na yung firing pin, pinukpok yung primer, pero hindi po nag-explode. Anong tawag? Misfire ang tawag doon. Okay. So parang ganyan po kung makikita nyo, no? So ang firing pin, tingnan natin kung ano tape ba to? Pointer. Hinahanap ko yung pointer eh. Ayan, no? Okay. Ayan. Yan ang nangyayari, no? Kung nakita nyo, kumbaga, zoom ko. Ayan. Firing pin hitting the primer. Di ba ganyan po ang nangyayari, oh. Oh, ito po yung firing pin, no? Hinit niya yung primer ng bala, di ba? Magkakaroon po ng explosion dito. Yan po ang unang kabanata, kumbaga. Okay? Oh. Pangalawa, ignition of the priming mixture. Magkakaroon nga po ng pagsabog, sabi nga natin, no? The primer explode and ignites the priming mixture. Handa na, yun yung number two.
Ignition of the priming mixture, mag-i-ignite, di ba? Magsasabog. Kapag po nagkaroon ng pagsabog, nagkakaroon ng primer explosion, mai-ignite po yung priming mixture. May mixture po kasi sa loob niyan eh, no? May mixture. Anong tawag diyan? Percussion action. Percussion action ang tawag diyan, ha? Okay, next. Number 3, combustion of the gunpowder. Yan ang pangatlo, ah. Combustion of the gunpowder charge or propellant. Okay, yung powder charge or propellant, mag-i-ignite na po yan dahil nga sumabog na dito sa number 2, nagkaroon na ng percussion action, mag-i-ignite po yung powder, gunpowder, no? Yung pulbura. 'Di ba? Dahil po sa nangyaring combustion ng gunpowder, magkakaroon po ng expansion of heated gas. The burning powder produces hot gases that expand in all directions. Ayan po, sobrang magkakaroon po ng heated gas dyan dahil nasunog nga po yung mga pulbura eh. 'Di ba? Ano mangyari? Ito po yung pinakabala, oh, 'di ba? Yung ulo, the bullet, yung tawagin, bullet. Ah, number 5. Ah, ayan. Pressure develop. Expanding gases exert pressure on the bullet and the walls of the barrel. Kasi yung gas, naghahanap siya ng lalabasan eh. Di ba? Kumbaga sumabog siya sa loob eh. Saan siya lalabas? Dahil dyan, magkakaroon ng pressure, no? O, magkakaroon ng pressure. Dahil dyan, magkakaroon ng energy. The pressure acting over distance generates energy to propel the bullet. 'Di ba? Wala ngang malabasan. Di syempre, saan siya lalabas? Dito po. Dito po yan lalabas. Kaya ang tendency, because of that energy, recoil of the gun, ayan no, magkakaroon po ng recoil. 'Di ba? Ano mangyari pag nag-recoil? Yung bullet po ay lalabas na. Lalabas na yan. Ayan, no? Forward direction. No? Ang bullet po, no, lalabas dito at ang recoil po ay pabalik. No? Sana na visualize nyo. No? Ang recoil po is the equal and opposite reaction causes the gun to move backward. 'Di ba? O, nagre-recoil. 'Di ba? O, mas malakas yung recoil, 'di ba? Mas mahirap makatama, 'di ba? Kailangan mas sanay ka kumbaga, 'di ba? Okay, number 8, velocity. Ayun na, because of number 7, ayan na, number 7. Because of that, anong mangyayari? Yung bullet po ay magmo-move forward na. Mag-a-accelerate na po. Yan na po, velocity of the bullet inside the barrel. No? Yan na po yun. 'Di ba? Ayan o, gagalaw na po ang bullet sa loob ng barrel. Okay? Dahil po dyan, yung paggalaw na yan, actually, hindi naman yan basta-basta forward, pero nagkakaroon po ng rotation. Okay? Yung rotation na yan ay dahil po sa riffling or twisting ng barrel. Kasi po ang barrel, hindi po lahat yan ay smooth. Meron po diyang rifled bore na tinatawag sa barrel, no? Ibig sabihin, yung bullet, pag dumaan dyan, magkakaroon talaga ng twisting. Magtutwist, iikot siya. Yan, number 9, no? Rotation of the bullet. Bakit nagkakaroon ng rotation? Because of rippling. Okay? Because of rippling. Ayan. Kaya yung bullet, hindi siya direct always, no? Hindi siya diretso lagi, no? Nagkakaroon ng rotation ang bullet kapag tatandaan natin na riffling. Nagkakaroon ng riffling or twist of barrels. Mamaya makikita nyo pa ha kung bakit.
Number 10, because of the trifling, nagkakaroon ng engraving na parang nasusugatan. Yung bullet nasusugatan siya ngayon. Ayan, no? 'Di ba? Yang mga sugat na yan dahil yan sa iba't ibang mga tendencies na nangyayari sa loob. Like for example is the ah riffling, no, yung kanina. Because of the riffling, yung lance and grooves, tandaan niyo na, mamaya makikita niyo kung ano yun. Lance and grooves, mamarka po yan dito sa bullet, mamarka. Yan pong mga yan, nakikita niyo yung gasgas. Yan po yung landmark and groove mark. Yan po yung engraving. Okay? Yan po ang nangyayari sa bullet. Okay? Ayan. Now, bakit ba nagkakaroon ng misfire? No, kanina, 'di ba yung number one natin, ayan no. Ba't ba nagkakaroon ng misfire? Sabi nga natin, misfire. Ibig sabihin, pumalo na yung firing pin dun sa primer, pero hindi pumutok. Bakit? Because baka sira yung firing pin. 'Di ba? Broken or loose, maluwag yung firing pin, hindi tumama dun sa gitna ng primer, no? O kaya naman masyadong maikli yung firing pin. 'Di ba? Ibig sabihin, sa madaling salita, ang problema doon, yung firing pin. Kaya nagkakaroon ng misfire, ha? Okay. So, ito, number two, yung kanina, doon sa picture, no? Ignition of the priming mixture or yung tinatawag natin percussion action. Pwede naman yun, may delay. Ang tawag naman doon sa delay, sa explosion, hang fire. Ulitin ko, ha? Ibig sabihin, itong number two, pumalo na yung firing pin sa primer, pero hindi agad nagkaroon ng percussion action. Ang tawag doon hang fire. Ano yung hang fire? Delay. Na-delay ang sunog or explosion sa primer, ha? Okay. Ano kaya ang probable cause ng depekto sa primer? Baka po may moisture, 'di ba? Kaya may papel po 'yan eh, may papel para hindi pasukin ng moist or tubig, 'di ba? Priming Wet priming mixture due to moisture. Kasi po pag nabasa yan, syempre hindi nagagana yan. Ano pa, yung anvil hindi properly fixed. Okay? May factory defect. Okay? May factory defect po. Ayan ha. Okay, so ito nabanggit ko na kanina yung mga yan, no? Combustion of gunpowder, expansion of heated gas, 'di ba? Pressure develop, energy generated, recoil of the gun, okay? At velocity of the bullet, rotation, okay? Oh. So dito tayo, no? Gyroscopic stability, ayan. So kung makikita or matatandaan niyo yung explanation ko kanina, no? Yung bullet, kapag dumaan siya dito sa barrel of the firearm, no? Nagkakaroon po ng rifled or rifling. Okay? So ano po ba tong gyroscopic stability na to? The stability of the flight of the bullet within the effective range due to the twist of the lance and the grooves. Ito pong nakikita niyong mga uka na yan sa loob po ng barrel. Yan po yung lance and grooves. Okay? Yung lubog po, yan po yung grooves. Okay? Yung lubog po dyan sa loob, yan po yung mga grooves. Pero yung mga nakaangat po, yung mga nakaangat na yan po yung lands. Yan po yung dahilan kung ba't nagkakaroon ng riffling. At ano pong epekto ng rippling? Ang tawag po sa effect niyan ay yung gyroscopic stability. Meaning to say, mas stable yung bala kapag may rippling. Tandaan na, ang bala mas stable kapag may riffling yung barrel. Mas malayo ang pwedeng puntahan o lakbayin ng bala kapag may riffling. Anong tawag sa stability na yon? Gyroscopic stability.
Okay? Tandaan, yan po ay sa mga rifled barrels lamang. Rifled barrels. Kasi meron pong smooth barrels eh. Kapag smooth barrels, wala pong, o yung gyroscopic stability niya, mas maikli kasi wala ngang lands and grooves eh. Hindi siya stable. Anong epekto nun? Short distance lang ang lakbay ng bala. Diba? For example, shotgun. Diba? O kung i-compare mo ang shotgun at i-compare mo ang caliber 45 na baril, eh mas may stability ang bala na galing sa caliber 45 kasi may rifling yung barrel niya eh. Unlike yung shotgun, 'di ba? Pangmalapitan lang yun eh. Smooth bore kasi yun, ha? Okay. Now, ayan no, engraving. So ito mga nabanggit ko kanina to guys doon sa picture ha, hindi ko nababalikan. Okay. Now, metal fouling ito. Ano po ba yung metal fouling? When we say metal fouling, it is the term used to describe the metal left in the barrel after use. Dahil nga po, parang nakakaskas na i-engrave yung bala, di ba? Yung bullet at yung cartridge case doon sa loob ng barrel. Nagkakaroon po ng mga tira-tirang metals doon. Ang tawag doon metal fouling. Ha? At pag sinabi mong graphite, ito po yung lubricant substance na linalagay dun sa groove of the body of the bullet during manufacture. Ha? Yan po yung graphite. Okay? O, tignan nyo yan ha. Okay? So yun po ang interior or internal ballistics, no? From the moment na ang firing pin hinit yung primer hanggang ma-engrave po yung dun sa muzzle of the firearm, yung bullet, no? Oh, paglabas niya, hindi na internal yun. Ano na yun? Ito na yung second part which is exterior o external ballistics. Yung movement ng bullet after it has left the gun muzzle. 'Di ba? So ano po yung makikita dito? Okay. Una yung noise, yung ingay, 'di ba? Kaya alam natin may nagpaputok ng baril eh because of the noise. Okay? Yan po yung tinatawag na muzzle blast. Okay? Muzzle blast is the noise created due to the sudden escape of the expanding gas coming in contact with the surrounding atmosphere. Ha? Tatandaan natin yan. Okay, next is the muzzle energy. Energy generated at the muzzle point. Muzzle energy yan, ha? Oh. Trajectory, ito naman po yung curve path of the bullet during its flight. Okay? So, ang trajectory po, ito po yung curve path. Parang sa paglalakbay, ito po yung curve path ng bullet during its flight. 'Di ba? From the moment it hits straight horizontal line hanggang parabola-like hanggang vertical drop. Siyempre po dahil sa gravity, nawawalan din ng energy yan. Kaya anong tendency po, ang bullet, meron lang hangganan yung range niya. 'Di ba? Halimbawa, pumutok ka sa palayan.
Hindi naman naabot yung bullet mo kung ilang hektarya yung palayan eh, makakaabot dun yung bullet, di ba? Hindi naman eh. So meaning to say, mayroong takbo lang yan, may range lang na inaabot yung bullet natin. At yung curve path na yon during its flight, yung tinatawag na trajectory ha. Okay, wobbling. Okay, ano naman po ito? Pag sinabing wobbling, it is a curve in the horizontal flight of the bullet. Usually occurs few meters away from the muzzle of the firearm kasi nga parang nagwawala yung bullet mo eh, 'di ba? Hindi naman agad yan straight agad. 'Di ba? Na paglabas mo, direct flight na 'yon, dire-diretso na. Hindi, magkakaroon muna ng wobbling. Magkakaroon ng curving yung bullet paglabas mo, no? Paglabas ng bullet sa muzzle of the firearm, magkakaroon muna yan ng wobbling, no? Okay? Yan. Ayan, no? Nakita nyo, no? Yung picture. So, pag sinabi mong wobbling or yaw, ayan, di ba? 1 to 3 meters usually, ayan, no? Bago niya makuha yung pinaka-stable flight niya, magkakaroon muna ng wobbling. Okay? Oh. This usually occurs within the first few meters before the bullet stabilizes. Bago po maging stable yan, magkakaroon po muna ng wobbling, ha? Or yawing. Okay? This occurs immediately after the bullet exits the muzzle. Temporary instability before the bullet fully stabilizes. 'Di ba? Narinig nyo naman, 'di ba? Temporary lang po ito. Kasi nga kakalabas pa lang nagkakaroon ng wobbling pero tuloy-tuloy na po 'yan. Okay? Yung parabolic trajectory or parabola, ayan po 'yun, no? Ayan, nakita nyo naman, 'di ba? The curve path or yung trajectory na naririnig natin, no? Kanina na in-explain ko sa inyo. Okay? Yung bullet tatakbo 'yan, no? Pero parang parabola like, 'di ba? Highest point hanggang bumagsak siya because of gravity. Yan po yung tinatawag nating parabolic trajectory, ha? Overall path kung tawagin. Now, ano yung range? So, pag sinabing range, ito po yung straight distance from the muzzle to the target. Straight distance from the muzzle to the target. Meaning to say, imaginary distance to. 'Di ba? Wala naman nakasulat 'di ba sa ano na halimbawa 5 meters, 10 meters. Pwera na lang kung sa firing range ka, may nakalagay doon. Pero sa regular, 'di ba? Pag halimbawa police, may kabarilan, wala namang range na nakalagay doon, 'di ba? 10 meters. 'Di ba? Tatama pa ako, hindi. 'Di ba? Kaya imaginary distance 'yon between the muzzle or the shooter hanggang sa target. Yun yung range, no? Okay? Now, pag sinabi mong tipping bullet, ito yung unstable flight of the bullet within the effective range. No? Yun naman po yun. Tipping bullet. Now, we have two classifications. Actually, kasi dun sa ginagamit nating module, no, dalawa lang yung range na nakalagay. Siguro dun sa kabilang section matatandaan nyo, last time nag-discuss ako maraming klaseng range. Pero ito na sundin natin because in the interest of your prelim exam, ito kasi yung naka-align eh. 'Di ba? So ito yung ano muna natin, no? Sundin. Pag sinabi mong accurate or maximum effective range, ibig sabihin tatama ka dyan sa target mo. Tatama ka sa target mo, no? Shooter has control. Okay? Ibig sabihin, accurate yung range mo or effective yung range mo. Di ba? Pero, pag sinabi mong absolute maximum range, farthest distance yun. No? Meaning to say, ito po yung distance kung saan hanggang saan lilipad o makakarating ang bullet. Okay? Okay, next.
Velocity. Ayan. Pag sinabi nating velocity, rate of speed per unit time during its flight. Expressed in foot per second. Okay? FPS. Air resistance, resistance encountered of the bullet during its flight. Siyempre po, ang bullet natin, eh, kumbaga meron niyang kakaharapin na air resistance. Di ba? Hangin eh, may hangin. Halimbawa, mahangin. Di ba? Mahangin. So yan, babanggain niya yun eh, yung hangin, babanggain niya. So yan po, air resistance po ang tawag diyan. Kaya nga 'di ba dun sa ballistics and the conditions that affects the motion of the bullet. So one of the conditions is air, 'di ba? Pwedeng madrag siya pa left, madrag pa right, depende dun sa air resistance, 'di ba? It reduces speed of the bullet because of the air resistance, no? Okay. There are three parts of drug bullet, the bow, the skin, and the base. So tatandaan lang natin, pag sinabi mong bow resistance, yan po yung pressure sa bullet sa ulo. 'Di ba? Sa ulo yan, sa ulo. Yung sa gitna na part ng bullet, habang tumatakbo siya, skin friction naman yun. At dun sa dulo, yung air na nakakaapekto, dun sa dulo ng bullet, base drag naman yan, ha? Okay. So, halimbawa, tignan natin kung pwede tayong mag-ano to sulat. Okay. Yan. Halimbawa, ayan. Ayan. Halimbawa po, ito po yung bullet, no? Ayan. Ito po yung bow resistance. Yan. Yan po yung tumatama sa head of the bullet. Ito yun. 'Di ba? Papunta nga dito yung bullet. So itong air na to, air resistance na to, ito yung tawag na bow resistance sa head. Pag sinabi mong skin friction caused by air moving along the middle portion of the bullet, ito po, yan. 'Di ba? May hangin diyan eh, syempre. Nakakaapekto yan. At yung base drag, yaan po ay behind the base dito. Okay? So yan po matandaan natin. Bow resistance, skin friction, and base drag. Okay? Purahin lang natin Okay. Next. Sino yung pointer natin dito? Spotlight. Okay. Yan. Ayun. Ha? Oh. Ayan, no, 'di ba? Because of that, yung bullet, ayan, no. Ulitin natin, dito po yung sa head, 'di ba? Dito 'yan. Yung sa gitna, dito po, at yung sa dulo, yung base, yan. Yan po yung nangyayari dyan, Okay. Next, the sideways travel of the bullet. Pinakita ko na kanina yan, di ba? Nagkakaroon ng yawing. Di ba? Bullet flying with minimal drag or zero yaw. Ayan, diretso, no? Pero kapag merong pitching or yawing, nagkakaroon po ng drag. That is usually normal doon sa very few meters, 'di ba? Pagkaputok mo ng bala, nagkakaroon talaga ng yawing 'yan, no? Bago niya makuha yung stable, 'di ba? Okay, pull of gravity is the downward reaction of the bullet towards the center of the earth due to its weight, no?
Ballistic coefficient refers to the effect of the air drag on the bullet's flight and can be used to predict any particular trajectory. Okay? Now, so tapos na tayo sa internal, external. Now, yung huling ballistics is yung tinatawag nating terminal ballistics or yung impact ng projectile sa target. I repeat ha, pag sinabi mong terminal ballistics, it refers to the effects of the impact of the projectile in the target. Knocking power, di ba? Pasok yan dyan. Yung power load of the cartridges which makes a devastating lesion caused by the bullet. Okay? Yan po yung terminal. Kapag tumama na yung bala or yung bullet sa target, doon papasok yung pag-aaral na terminal ballistics. Okay? Attributes of terminal ballistics. Number one, there is terminal accuracy or bullet grouping. Kung makikita nyo po sa picture natin, ano? O, kapag low accuracy, halos hiwa-hiwala yung tama ng bullet. Kapag merong high precision or accuracy, no, magkakasama. Meaning to say, may bullet groupings. Okay? Bullet groupings. Ibig sabihin, magkakasama ang tama ng bala sa terminal accuracy. No? Now, pag sabi terminal energy or striking of energy, tignan niyo yung second picture sa baba. Energy of the projectile when it strikes the target. Mas malakas ang terminal energy, mas fatal. Diba? Mas fatal yun. Ibig sabihin, pwedeng talagang pumasok sa katawan ng tao, pwedeng mag true and true. Ano ba yung true and true, guys? When sinabi true and true, pumasok, may entrance at exit ang gunshot. Diba? Ayun. Fatal equivalent po yan, terminal energy, striking energy. No? Next is yung bilis ng pagtama. Terminal velocity yan. At terminal penetration, yung lalim or depth of entry. Yan po yung terminal penetration. Ha? Depth of entry of the bullet in the target. Okay, now, ito paalala ko lang kailangan we are familiar with the parts of the pistol. Okay, parts of the pistol ha. So, yan, be familiar po dyan at baka may lumabas sa parts of the pistol and also sa revolver. Dahil dapat, kung marami pa tayong meeting, magkakaroon sana ng recitation dito, pero dahil nga po wala, kasama pa rin po yan. Ha? Kailangan familiar tayo sa parts of the pistol and revolver. Okay? Ito pong dalawa, ang tawag dyan, handgun. Handgun. Kasi po, pwede siyang gamitin kahit na isang kamay lang, kaya handgun. No? So, ang dalawang uri po ng handgun ay pistol and revolver. Kung makikita nyo po, ang kaibahan naman yan, ang pistol po, ang magazine dito po sa baba. Okay? Then yung hammer, hindi kailangan yan ikak ng ikak dyan. Di ba? Pero pag sabi revolver, ang bala po niyan ay linalagay po sa cylinder. Wala pong magazine yan. Ang cylinder naman po ang meron. Okay? At dito po linalagay yan. No? Nabubuksan yan. No? Diyan linalagay isa-isa yung bullet or cartridge. Ha? Yan po yung revolver. Now, actions of revolver. Okay, may dalawang action po ang revolver. Single action and double action. Okay? Ano po ba yung single action? The trigger performs only one task. When trigger is pulled, the hammer falls, firing the handgun. Diba? Single action, kailan ikakasa mo. Diba? Manual. Isang kasa. Diba? Bago pumutok, kasa. Ang double action, hindi. The trigger is pulled. Two actions occur. The hammer comes back and falls forward to fire the
handgun. No? Yan po yung tinatawag nating double action. Now, when it comes to firearms, according to mechanical construction, meron tayong tinatawag na single shot firearm. Okay? Pag sinabi mong single shot, firearm designed to fire only one shot every loading. Ibig sabihin, isa-isang bala lang ang naloload at nagagamit. 'Di ba? Pagka-load mo ng bala, putok, 'di ba? Oh, lagay ulit ng bala, putok, single shot lang po ang tawag diyan, 'di ba? So meron po tayong mga single shot na pistol, revolver, and shotgun. Yung picture pong 'yan ay single shot na shotgun. Okay? Now, pag sinabi naman nating repeating arms, pag sinabing repeating arm, ito po, kaya nito maglagay ng mas marami kaysa sa isa na bala. Repeating nga eh. 'Di ba? So kanina pa isa-isa lang. Ito, pwede kang maglagay ng maramihang bala at pwede mong gamitin yung maramihang bala na yun. Parang pang-automatic. Di ba? Automatic pistol, rifle, shotguns. 'Di ba? Oh, for example, yung mga pictures na yan, iba't ibang klaseng automatic rifles. 'Di ba? Maraming bala pwede mong ilagay diyan at hangga't hindi nauubos 'yon, eh magagamit mo siya. Repeating, 'di ba? Repeating. Oh. And the automatic. Ito naman guys, no? Huwag kayong malilito dun sa number 2 and 3. Ah. Ang number 2 kasi hanggang nakapress ka sa trigger, tuloy-tuloy ang labas ng bala. I repeat pag sinabing automatic firearm, single press of the trigger, nagkakaroon ng continuous firing. Burst, no? Nagbo-burst. Prrt, prrt, prrt. Gano'n, no? Prrt, prrt. Parang gumagano. No? So pagka pindot mo ng trigger, tuloy-tuloy, parang machine gun, di ba? Yung mga machine gun. Kaya yung halimbawa, 150 rounds, segundo lang yun, ubos yun kapag automatic. Di ba? Ubos yun. Kasi single press, tuloy-tuloy yung bala. Yun yung automatic na tinatawag, automatic firearm. Okay, meron din tayo tinatawag na slide action. Ano naman po yung slide action? The loading takes place by back and forth manipulation and under over the forearms of the gun. For example, shotguns and pistols. Slide action, ibig sabihin para magamit mo yung barrel, kailangan mong ikakasa either pataas or pababa. 'Di ba? Yung shotgun sa baba kung makikita nyo, 'di ba? O yan, slide action yan. Oh, eto naman, over the firearms, ang pistol, 'di ba? Dito yung kinakasa Oh, ang shotgun dito. Okay? Bolt action, ito naman. Yung bolt action, meron siyang bolt. Ito yung bolt Yun hinihila, 'di ba? Dito linalagay yung bala. Pero bago mabuksan yan, kailangan hihilahin mo muna yung bolt. Reloading takes place by manipulating the bolt back and forth. Next, lever type or brake type. Ito naman po ang ginagawa naman ng firearm na to. Kumbaga ang tawag dyan dibali. Kasi nababali yung firearm. Ayan, no? 'Di ba? Yung shotgun. Naglalagay dyan manually ng dalawang bala. 'Di ba? Kaya para siya nababali. Lever type or brake type. No? Loading takes place by lever action on the firearms. Okay, next. Three system of power or actuation in conventional small arms. Okay, meron po tayong tinatawag na mga gas-operated, no? An automatic or semi-automatic firearm which with a lock breech that uses small amount of expanding gas. Example niyan yung mga M16 or Armalite. Gas-operated po ang tawag.
Pag sinabi mo namang recoil, a lock breech semi-automatic or automatic with using a portion of the recoil energy to the cycle of the action. For example, is machine gun. At blowback operated, a semi-automatic or automatic system in which the breech is not locked during the firing. Ang example po niyan yung mga Ultimax. Pwede, siguro, pwede nyo na lang i-search no, yung mga pictures niyan at hindi na natin na-attach kasi dito kung ano-ano po yung mga itsura ng firearms po niyan. Ha? Ulitin natin ha, gas operated, recoil, and blowback operated. Ha? Okay. Now, punta tayo sa types of firearm based on the bore. Ayan. Or the barrel. Diba? Kung natatandaan natin kanina, smooth and rifled bore. Firearms that has no rippling or lance and grooves, tulad po ng shotgun and musket, ang tawag po dyan ay smooth bore firearms. Wala pong lance and grooves yan. Kaya yung bala na lalabas dyan, di ba? Walang lance and groove marks. Okay? O, hindi stable ang bullet sa mga smoothbore firearms. Okay? Kasi ang motion niyan, usually direct motion lang yung bala. Walang rotary motion, no? Rifled bore on the other hand, yan po yung dinidiscuss ko kaninang may rifled bore. Di ba? Ano mga halimbawa ng may rifling? Pistol, revolver, modern weapons, yan po yung mga may rifled bores. Okay, so tatanda na, smooth bore and rifled bore. Ano epekto niyan? Yung bullet, mas malayo ang range, ang capacity to hit the target kapag may rifling. Kapag smooth bore, pang short range lang ang capacity niya. Di ba? So kung malapitan, pwede yan tulad ng shotgun. Di ba? Pasabog yung labas ng ano niyan eh, di ba? Oh, unlike yung rifled bore, pang malayuan pwede. Kung ilang meters yan, pwedeng tumama pa rin, ha? Okay, yan. Oh. So yan po, itsura ng lance and grooves, makikita nyo, pwedeng i-zoom nyo na lang, lapitan nyo yung mata nyo, yan po yung lance and grooves. So tatandaan natin, yung lance yung naka-impress. Ibig sabihin, parang mounted. Diba? Pero yung depress, yung lubog, yun po yung grooves. Ha? Ano epekto? Mas malayo ang projectile, mas stable kapag may rippling. Kapag smooth bore, may tumbling, unstable. Kaya short range lang po. Okay? Okay. So let us resume, no? So ano naman yung ammunition? So pag sinabi mong ammunition, it refers to loaded shell, no? Loaded shell, no? Loaded shell siya that may be fired by means of gunpowder. Gunpowder, no? So ano ibang tawag sa ammunition? Cartridge, no? Cartridge. Refers to a group or single cartridge, no? So tatandaan, pag narinig niyo yung salitang cartridge, iisa lang po yan, ammunition din po, ha? Now, ang isang complete unfired unit, no, ng ammunition, it contains what? Bullet. Yung bullet tinatawag din na ball. Okay? Yung primer, no, tinatawag din na cap. Yung cartridge case, kung saan makikita po yung gunpowder, nakakabit yung bullet, nakakabit yung primer, no? Yan po yung tinatawag din na shell. At yung gunpowder, which is the propellant.
Okay, yan yung ibang mga tawag ha. Kaya pag sa exam, pag walang bullet pero may ball, yun po yun ha, ball. Walang primer sir eh. Eh baka may cap, yun yung piliin natin ha. Sir, walang cartridge case, baka may shell, yun ang piliin. Okay? At kapag walang gunpowder pero may propellant sa choices, yun ang piliin. Okay? Next, part of the cartridge, bullet. Ito po yung projectile propelled, no? Projectile propelled, no? Through the barrel of firearm. Okay? Yan po yung tumatama sa mismong target natin, no? Yung bullet. Pag sinabing cartridge case, ito po yung container kung saan makikita yung gunpowder, no? Ang gunpowder, it is the propellant or the powder charge. Para magkaroon ng energy, kailangan may gunpowder. Primer, ito po yung metal cap containing highly sensitive priming mixture na sumasabog, nag-iignite, and nagde-detonate. So, yan po ang itsura ng bullet, ng ammunition or cartridge. No? Bullet, the cartridge case, the propellant, and the primer. Ha? Yan po yung itsura niya. Then the primer assembly, no? So yan po itsura niya, no? The priming cap, the priming compound, the paper disc, ito po yung papel na para hindi mag-moist. Kasi pag nabasa yan, wala na. Hindi na puputok yan. Yung anvil and the whole cover, no? So, ayan po yung itsura ng ating primer. 'Di ba? Oh. Now, cartridge according to the type of firearm use. So ano po ba yung iba't ibang klase? So pag sinabi mong revolver cartridge, ayan po, it has a rim base which allows the cylinder where the chamber is located to clamp its rim. Ayan, 'di ba? Kumbaga may rim base yan, no? Hindi tuloy-tuloy yan. Kung makikita nyo, yung pinakababa na base ng revolver's cartridge, may rim siya, no? Okay? Pistol cartridge, ito sa baba yan, pistol yan. Extracting grooves are designed to allow easier packaging of the rounds in the magazine. Ganito naman ang itsura, no? Okay? Assault rifle, kung makikita nyo, mas mahaba, no? Longer than hand weapon. Generally, bottleneck. Ayan. Pag sabing bottleneck, mahaba, no? Okay? Tsaka parang bote, 'di ba? Bote ng parang Coke. 'Di ba yung mga iniinom nating mga soft drinks eh parang bottleneck eh, no? Ayan, no. Kumbaga from the head or the bullet pababa, bigla siyang tataba. Bottleneck, no? Ganyan, bottleneck. And the shotgun cartridge. Yung shotgun cartridge, ganyan po itsura niyan, no? May mga shots, yan po yung sumasabog once lumabas na sa barrel ng firearm. Kaya ang tama ng shotgun, unlike sa mga other weapons, 'di ba? For example, sa pistol, pag tumama yun, isa lang eh, 'di ba? Ang shotgun, pasabog siya. Kaya nga short range lang siya eh. 'Di ba? So ganyan po yung itsura niya. Yung mga shots na yan, yung parang mga bulitas na yan po yung sumasabog, 'di ba? Pero minsan meron naman ding islag, kumbaga isahan lang, no? Sa shotgun. Okay? And caseless cartridge. Ayan. Wala siyang case, no? Okay, caliber of firearm. Okay. So pag sinabi mong caliber, no? Kaya maririnig nyo, di ba? 45, di ba? It is a specified nominal internal diameter of the gun barrel bore. So yung sukat ng gun barrel bore, no? Yaan po ay yung tinatawag nating caliber. So calibers in cartridge in inches and their approximate equivalent in millimeter and use. For example, ito.
Sample na lang natin para mas madali is yung caliber 45. Okay, caliber 45. Ayan. Ang caliber 45, ibig sabihin niya .45. 0.45. Hindi siya, kumbaga yung point, silent lang yan. Caliber 22, caliber 30, caliber 357, pero may point yan. Ibig sabihin, point of an inch, wala pa siyang 1 inch. 'Di ba? Ang katumbas niyan sa millimeter, ito po, about 11 millimeters, about 9 millimeters, about 7.65. So, ito po, dito ito example natin, no, caliber 45, 0.45 of an inch or 11 millimeters yung sukat ng diameter niya. Usually, ginagamit yan sa automatic pistols. Di ba? Yung mga nabibiling automatic pistol yan. Caliber 45 or 0.45 of an inch or 11 millimeters. Okay? Okay, shotgun shell. Ayan naman po, no? So, kung makikita nyo sa picture, yan po ang itsura ng bala ng shotgun. Okay? So, pag sinabing shot cap, ito po yung plastic cap that holds the shot in pattern as it leaves from the muzzle of the firearm. Itong red, ito po, shot cap yan. Yan po yung nag-hold dito sa mga bulitas na yan. Number two, tube or case, paper. Di ba? Paper ang were used with mouth closed rolled clips. Ayan. No? Number three is primer. Ito po, pwedeng dito, pwedeng sa baba, no? Yung primer na yan. Propellant, a chemical compound used in firearms. Number four, ito po. Dami ng propellant niya, no? Number five, yung crimp. Ito. Portion of that is bent inward to hold the shots in place. Ayan. 6 wads, it helps contain the shot, seal of the shots. Ayan, no? Okay? Iba-iba, no? And number seven, yung mga pellet, small spherical projectile for shotgun. Ito po yun, no? Yung mga yan. Yan na po yung parang bullet ng shotgun na tatama sa subject, no? Okay. Now, kinds of shot pellet, may buckshot, may slug, may tungsten, may fletchet, no? Kung makikita nyo, tignan nyo na lang yung sa ano, no? Oh, kapag sinabi mong buckshot, lead balls yan. Lead balls, no? Ang laki niyan is 0.33 of an inch in diameter, yung buckshot na yan, no? Less effective at long distance because pellets spread out. Sabi ko nga po, yung tama kasi ng shotgun, pakalat, pa-spread, no? Pag sinabi namang slug, contains a single large bullet. Ayan. Ito, kabaliktaran siya. Kung ang buckshot is merong content na lead balls, ang slug may content na large bullet. Okay, ayan, tulad niyan, example. No? Pag sinabi mo naman tungsten iron shot, oh, yung bala lang yan made of tungsten. Ano po ba yung tungsten? Eh, harder yun than lead and steel. Mas matibay siya. Diba? Pag sinabi mo namang fletchet shot, parang needles yung laman. No? Oh, better armor penetration than ordinary shot, no? Oh, armor piercing, ito po. Use small high-speed projectile instead of a plastic. 'Di ba? Oh. Armor piercing, ibig sabihin pwedeng tumagos sa ah, mga sasakyan, 'di ba? Na kung usual lang ang gagamitin mo, hindi siya makakatama. Unlike pag armored piercing, ayun nga po, pwedeng tumagos dun sa target. Steel shot.
made of steel pellets and tungsten iron, no? And steel, combination of steel and tungsten iron. Siyempre, mas maano to, matibay, no? Produces a dense shot pattern at longer ranges. Okay? Now, parts of cartridge case, ito po ay part of cartridge case naman ng mga bottleneck, yung mga cartridge or ammunition ng ah, rifles. 'Di ba? Mahaba na, bottleneck na, no? So, yan po yung iba dyan na discuss ko naman na, no? Yan po ang itsura ng cartridge case, no? Okay. Classification according to shape. Meron po tayong mga ammunition na straight. Okay? Ayan po. Ibig sabihin yung body has the same diameter from the base to the mouth. Dire-diretso lang, no? Same diameter. Unlike yung bottleneck, di ba? Oh, nagkakaroon ng neck, di ba? Tapos palapad. Yan. Usually sa mga rifles, itong bottleneck na to. Small diameter, large diameter. Bottleneck. Next, according to use, meron tayong tinatawag na mga ball bullet. Okay? Ano naman po ito? Those have soft cores inside a jacket and are used against personnel only. Ito yung usual na ginagamit, no? Na for personnel, no? Okay. Pag sa armor piercing, against armored targets. Pag sinabi naman nating tracer bullet, ito naman po yung may compound na makikita, no, yung flight ng bullet because of the smoke, 'di ba? Yan, para makita mo yung trajectory, makita mo yung flight ng bullet, tracer bullet po 'yun, no? Incendiary bullet, ito naman po yung kapag tumama, pwedeng mag-cause ng burn, 'di ba? Oh. At explosive, ito naman po ay sumasabog. Okay? Used for high explosive impact. So yan po, no, depende po yan sa gamit. Kung gusto, kung for day to day, 'di ba? For example, for police officers, ball bullet yung ginagamit. Meron din naman used for armor piercing. Tracer, used for target acquisition, no? Okay, and incendiary to burn and explosive to explode. Then parts of the bullet, okay? Ayan po, yung iba na sabi ko naman na dyan, no? Tignan nyo na lang po sa picture. Okay? So, hanggang dun lang pala, no? Hanggang dun lang muna ang coverage, no, ng ating discussion sa prelim. Pero, check nyo din po guys yung notes na ibinigay ko. Ha? So, hanggang dito na lang po. Panoorin nyo to, pakinggan nyo para may maisagot sa exam, ha? Salamat.